Let us continue sa aton gitun-an sa Hebrews chapter 12 in verse 2, kadayon ang Philippians chapter 1 in verse 6, which is fix your life to the one who began and faithfully completed. Ang Hebrews chapter 12 verse 2 sa NIV nga versions, there is a first phrases niya. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Dito sa New King James, which is looking to Jesus, the author and the finishers of our faith. There is a NIV, ang gigamit there is the word fix. Sa Cebuano, ingon pa dito sa Hebrews chapter 12 sa verse 2, itutukta nga aton mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa aton pagtuo o tighingpit niini. Then, ang Philippians chapter 1 in verse 6 sa New International Versions, again, being confident of this, that he who began a good works in you will carry it to completion until the day of Jesus Christ. Sa Cebuano, ingon pa diri, busa, siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo. Padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Let us pray. O Dios nga labing gamhanan, amon o Dios giila kanunay sa among kabuhi. Nagabarog lamang kami sa imo kaluoy. Nagabarog kami sa imo extension. Nagabarog kami sa imo pabor. Kaglabaw sa tanan. Nagabarog kami sa kaalam nimo. Wala kami sing amuha nga kaalam. Ang tanang kaalam kag kahibalo, imuha o Dios. Musa sa sining nga kabuntagon, naghangyo kami kanimo o nagapangamuyo sa pinakadako nga pabor. Ang pabor sa kaalam kag kahibalo ihatag sa amon. Sa mga plano nimo, sa mga kabubuton nimo, kag sa imo pabuhaton sa kabuhi namo. Amon ikaw gipasalamatan kag gidahig sa ngalan ni Kristo Jesus. Kitang tanan magaingon. Amen. Amen. Magaling ko tatanan, and this time, let us continue sa aton gitun-an diha sa Hebrews chapter 12 verse 2 and then ang Philippians chapter 1 verse 6. This verse, we focus about sa word nga fix. You know, the spiritual-minded believers, amen, the spiritual-minded believers is not attracted by the things of this world, nor fret the success of his neighbors and relatives. Ang mga Kristohanon nga dunay espirituhanon nga hunahuna, ang iya attachment wala diha sa kalibutanon nga mga butang. Ang iya kalipay wala diha sa kalibutanon nga mga butang. Ni may kasina siya sa kadaugan o kalampusan sa iyang mga silingan o labaw sa tanan sa iyang mga kapartidosan. Because the Bible says, the spiritual-minded believers, kung lantaw na ton ang iya nga kabuhi, he makes his decisions on the basis of eternal issues and fix his life for the eternal purposes. Ang iya kabuhi, diha niya gipahaluna kag giplastar sa pinakasigurado kag ang iya kabuhi gipahaluna niya sa usa ka Dios nga ara ang kasiguruhan. Amo na nga kini nga verse, it is fix your eyes to Jesus, meaning ang iya decisions, ang iya kabuhi, iya giplastar nga may kalabutan ang mga butang nga walay katapusan. Labi na ang iya nga kamatayon. Amo bitaw na nga si David, ang prayer niya sa whole congregations of Israel, this time si David, ang pag-state niya sa 1 Chronicles in chapter 29 sa verse 18, David now, he is at the age of 70.
tiguang na siya kagdayon. Ini nga gitawag sayings niya, amo na ni ang pasa na niya sa iyang korona kag trono dito sa iyang anak na mao si Solomon. Pero may pinakamatahom nga prayer si David, dili lang sa iyang anak na si Solomon, kundi within to the entire Israel. Sila pa diri sa chapter 29 in verse 18 sa New King James Versions, O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, our fathers, keep this forever in the intent of the thoughts of the heart of your people and fix their hearts toward you. Meaning, ang pinakamatahom nga prayer ni David sa iya nga kinabuhi. Usa ka gitawag hari, usa ka gitawag masiling naton, usa ka propeta, way lain nga handom sa iya mga katawan, ang iya nga handom kundi ang ilang kasing-kasing dili mobiya sa pag-alagad sa Dios. Kag amo ning last nga prayer niya, nga siling pa niya, and fix their hearts toward you. So meaning, until the last breath of your life, ang pinakamatahom nga ang imo kabuhi na pahaluna diya kang Kristo Jesus. Amen. So ang Hebrews chapter 12 sa verse 2, the author of this verse encourage us. Amen. Lantaw na ton, ang reasons niya, why is it nga iya gi-encourage ang mga readers niya? Labi na sa tanan, kita nga mga Kristuano. Amen. Ing na imo katapad, nga nung gi-encourage ka sa sini nga gitawag praises. The author of this verse encourage us to attach our life to Jesus. Amen. Kinanglan, you have a living attachment and a living connections nga mao si Kristo Jesus. Why? Because ang Hebrews chapter 12 verse 2, kung lang taon na ton, the scripture says, ang Biblia mismo naghambal, because this Jesus Christ is the author, the perfecter, and the finishers of our life. Meaning, kini nga praises, kay ang Hebrews chapter 12 sa verse 2, baliko na ton, amo ning gisiris na ton dito sa mohon, almost sobra usa ka buwan. Ang praises naton dito ang word nga looking, but right now ang praises naton as the word fix. And then this second praises, kay nga man ang pulong sa Dios, it is inexhaustible. Kadayon kining nga verse, it is almost mga usapon ni kabuan nga tun-an naton. Kag ini nga gitawag saying sa author nganong gi-encourage ta niya nga ang aton kabuhi i-attach naton diha kang Kristo Jesus. It is because ang kasulatan mismo nagsulti nga ining Hesus, siling pa sa Biblia, mao kini ang sinugdanan, mao kini ang tighingpit, ug mao kini ang muhuman. Because the scripture says that He is the author, the perfecter, and the finishers of our life. Meaning, these praises, God, He is the Lord of history. Amen. Moingon gani ka, author and finishers, meaning the Lord whom we serve is the Lord of history, meaning He controls the universe. Amen. Moingon gani ka, authors and the finishers, meaning He is the Lord of history. He controls the universe. He controls the appointed times and seasons. He controls the situations. He controls even the futures. He controls even the life of man. Amuning praises nga author and finishers of faith. Nga naman, kung lang taon na ton ang Hebrews sa chapter 1 in verse 3, siling pa diri, sa Cebuano nga gitawag nga version, siling pa dito, ini nga gitawag passage, this is what the evidence that Jesus Christ controls the universe. Ang Hebrews chapter 1 sa verse 3, ingon pa diri sa Biblia, amo ning gihambal sa pulong sa Dios. Ingon pa diri, naglarawan siya sa himaya sa Dios. Og diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhan ng pulong. Meaning, He holds the universe
through a powerful words. Meaning, ang kinatibuk-an nga naa sa kalibutan, dili si Hercules ang nagunit niini. Sama sa mga Greek mythology. Dili ang mga scientists ang nagkontrol sini. Dili ang mga gamahanan nga mga gitawag leaders sa kalibutan ang nagkontrol sini. Dili ang mga presidente, no, something ang mga highest nga may rangko sa military nga gitawag kalihukan. Walay tao nga nagkontrolar sa dagan sa universo. Ang Biblia naghambal, ang nagkontrol sini, ang nagkupot nini, way lain amo si Kristo Jesus. Amo nang ang Biblia naghambal, why is it that the author encouraged us to attach a life? Because Jesus Christ, He is the one who controls the universe, controls the appointed times and seasons, and the Bible says He is the Lord of the history. Meaning, halin pa sa sinugdanan, ang Isaiah chapter 46 verse 10 nagambal. Sa sinugdan pagani, nasayran ko na ang katapusan, og naibaluan ko na ang sangputanan, bisan kun wala pa mahitabo. Ipahayag ko nga dili gayud mapakyas ang akong plano, og tumanon ko ang tanan kong tuyo. Siling padiri sa Biblia, dili gayud mapakyas ang akong plano. Kita tanan mo ingon, dili mapakyas ang plano sa Diyos. Since from the start, ang Diyos may plano na para sa aton. Because He is the Lord of the history. Mabito na nga baliko na ton, there is no such thing as accident in the eyes of God. Waay aksidente sa mata sa Dios. Ang kamatayon naton usahay makasiling ta kalit aksidente, but you know, in the eyes of the Lord there is no such thing as accident, because the God whom we serve is the Lord of history. Meaning, sa wala ka pa na tao sa sining nga kalibutan, daan na gihuman sa Dios ang iya plano para sa imo. Amen. Gihuman na sa Dios. And this time, this verse ay enlighten so much. Kadayon, nakahatag sa akon dako nga encouragement kay nga naman ang aton kabuhi nga mga Kristohanon. Siling pa sa Psalms 119 in verse 89, your word, O Lord, it is already settled in heaven. Meaning, ining aton simbahan, ang aton kabuhi, initanan, plastado na ni si Diyos. It is already as finished in the eyes of God. Abi nyo lang, tandaan naton, ining gistate diri sa Ephesians chapter 1 sa verse 11. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw o pagbuot sa Dios. Walay gihimo ang Dios sa sining nga kalibutan nga wala mag-agi sa iyang plano. Amen ba? Either our bad experiences, either sa aton mga gitawag dili maayo nga mga panghitabo, ini tanan programa ni kag nakalista na sa Dios, because Christ is the author of your life. Amen. Walay panghitabo sa kabuhi sa Kristohanon nga wala nakaprograma sa laraw kag sa plano sa Dios. Ang Biblia mismo nagambal, hindi na ni mausap. Amen. You know, just imagine, brothers and sisters, lang tawa lang ang testimony ni Romeo. Sa una nga panahon, aton gi palit ang yuta sa simbahan sang una, dili ibaligya. Kapila gina naton gihangyo nga paliton.
pero dili. I learn a lot of lessons nga bisan ano pa katahom sa plano nimo, kung hindi na plano sa Dios, hindi gina matigayon. Hindi gina matigayon. Dayon, it is because may plano sila nga iban. Amo ganito nga sa pagkamatay ni mama, ni bless ko kag akon ta ni ingnon as a right motive sa sulod sa kong kasing-kasing nga may kalipay. Salamat sa inyo pagpahalin sa amon. Kay ang punto na kon amon kung wala nahitabo kadto nga mga butang, una, way madiskubrihan ang usa ka lote. Ikaduwa, way na plaster ang simbahan. Ikatatlo, walay kagawasan ang mga tao nga ara sa simbahan. Grabe kayo ang Diyos. Dira na ko nasabtan nga kita gahimo ta plano, pero ang Ginoo may the best gali na siya nga daan nga plano. Amo na nga ang Biblia, brothers and sisters. This author, this writer of this verse encourage us to attach our life to the living Jesus Christ. It is because ang Diyos naton may plano na siya nga natapos para sa ato. Siyado katahom sa Diyos. Galing usahay, hindi dayon naton as being human, ang kalihukan kag plano sa Diyos, hindi naton dayon masabtan. Kay nga man, we are living according by our own emotions and senses. Hindi dayon dali naton masabtan. And then in the second place, tungod sa mga dili maayo nga panghitabo. But you know, God is the author and perfecter and the finishers of everything. Lantaw naton si Joseph. Siyado katahom. Diri naton makita nga kita gali nga Kristohanon, hindi lang yun muuna sa plano sa Diyos. Everything God, He has controls the appointed times and seasons. Amo ng word nga author and the finishers, meaning He is the Lord of the history. He is the Lord who controls everything. Ilang taon na to. Ang Genesis chapter 50, sa verse 20, ingon pa dire, giingnan ni Jose ang iyang mga utod, kay this time, nagkilalahay na sila. Si Joseph, kilala niya ang iyang mga utod, pero ang iyang mga utod, wala na nakarecognize sa ila. Tungod sa dugay na nga panahon. And according pa sa Biblia, ang edad ni Jose sa pagbaligya sa iyang mga utod, 17 pa lang. Ara pa siya sa lamharon nga edad. Kag sa sini nga gitawag panahon, sa nag-encounter na sila balik sa iyang mga utod, may asawa na si Jose, kag may mga anak na. Ang Biblia nagambal, sa diha nga nagkilalahay na sila, kag sa diha nga nagathered na ang iyang mga utod upod sa iyang amay. Mauna ni ang statement ni Jose sa iyang mga utod. Ang dautan ninyong laraw batok kanako. Tandaan naton, hindi gyud malikayan nga ang mga tao nga ara sa palibot naton may hindi siya maayo nga plano para sa ato. Amen. Yes, of course, siling pa ni Jose, ang dautan ninyo nga laraw batok kanako, dira nako nakita nga bisan pila pa ka plano ang mahitabo, parte sa imo, kung diha sa Dios, amo ni ang plano niya, walay makapausab, kag walay makaliso, kag walay makapatangtang sa sina nga plano. Ang matuman ang iya gyapon sa Dios. Amen.
ang matuman ang iya gyapon sa Ginoo. Siling pa sa Biblia, ang dautan ninyong laraw batok kanako gihimo sa Dios nga kaaywan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. Nganuman diin kini nagsugod. Nagsugod kini didto sa Genesis kung lantaw naton ang Biblia sa chapter 37. Didto ni nagsugod ang kasina sa iyang mga utot. Nagpabilin pagpuyo si Jacob dito sa yuta sa Kanaan, nga gipuy-an kaniadto sa iyang amahan. Mao kini ang sugilanon sa banay ni Jacob. Si Jose nga niining higayuna nagpanuigo nag-17 nagatiman sa mga kahayupan ug uban sa iyang mga igsong lalaki nga mga anak ni Bilha ug ni Silpa o mga asawa sa iyang amahan. Usa ka adlaw ni ana gitaho ni Jose kang Jacob ang iyang amahan nga may daotang buhat ang iyang mga igsuon. Didto pa lang sa chapter 37 na discern na ni Jose nga ang iyang mga utod may malain na nga plano sa iya. Gipangga ni Jacob si Jose labaw sa tanan niyang mga anak kay nataw man si Jose sa tigulang na si Jacob. Gihimuan niya si Jose og taas nga bisti nga binuktutan. Og sa nakita siya mga igsoon nga gipangga sa ilang amahan si Jose, labaw kanila, naglagot sila kaniya og masukanon kanunay ang ilang sinultihan kaniya. Usa ni ana kay gayon, nagdamgo si Jose o gisugilo niya kini siya mga igsuon o misamot ang ilang kalagot kaniya. Miingon siya kanila, nagdamgo ako sa akong damgo. Dito kita sa uma og nagmugkos sa mga trigo. Unya mitindog ang akong binugkos nga gialurungan kini sa inyo mga binugkos og miyukbo sila sa akong binugkos. Grabe nga damgo ni Jose. Ini nga damgo amo na ni ang iya nga gitawag destiny. Amen. Ang damgo niya, amo na ni ang iyang destiny. Ang damgo niya, amo na ni ang iyang kaugmaon. Ang damgo niya, amo ni ang plano sang Diyos. Amen ba? Ang damgo niya, amo ni ang iya kabuhi. Siling dayon diri sa sumpay. Og miingon ang iyang mga igsuon kaniya, naguna-una ka ba nga mahimo kang hari namo? Magmando ka ba di ay kanamo? Busa misamot ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang damgo nga gisugilo niya kanila. Unya nagdamgo pag-usab si Jose. Meaning ang damgo niya may divine confirmation. Nagdamgo pag-usab si Jose o gisugilon usab niya kini sa iyang mga igsoon. Ningon siya, nagdamgo na usab ako sa maong damgo, nakita ko ang adlaw, ang bulan, o ang 11 kabituon nga miyukbo kanako. Sa pagsugilo niya sa iyang amahan, gikasab-an siya sa iyang amahan nga nagingon, unsa ba ka ng damguha? Buot ba nimong ipasabot nga ako, lakip ang imong inahan o imong mga igsoon, muduol o muyukbo kanimo? Gikasinahan si Jose sa iyang mga igsoon, apan gihinuktukan kining butanga sa iyang amahan. Amen. Si Jacob na ginuktok pag-ayo sa damgo ni Jose. Kaya nga, it is almost twice na nga damgo. Karon, ini nga damgo na tuman wala. Sakit lang nga paagi. Amen? Hindi insakto nga proseso sa paagi. Hindi right nga gitawag paagi. Ang Biblia nagambal kay ang iya mga utod nagpahalab sa ilang mga gitawag karnero dito sa Sikim. Way lain nga masugo si Jacob kay gamay pa man ang iyang igsuon nga si Benjamin. Siya ang gisugo ni Jacob. Kay ang iya napulo kay igsuon adto dito. Pag-apas niya, wala dito ang iya mga igsuon at tuwa dito sa gitawag sa usa ka gitawag dapit kang nag-inom. Kadayon pag-apas niya dito, giplanuhan na siya nga patyon.
May gani si Ruben kag si Huda miingon. Si Ruben luwason unta siya pero wala siya may mahimo. Kag si Huda miingon, kung aton siya patyon, hinumdumin ninyo nga igsuon baya naton siya. May paibaligya naton siya. Dito ang sinugdanan sa kabuhi ni Jose. Meaning, kung ikaw Kristohanon nga gipadamgo sa subong sini, hindi ka ma-discourage. Makasiling ka, hindi di ito iya sa Diyos nga damgo. Gibaligya siya sa mga Ismaelita. Ang mga Ismaelita nga mga negosyante kay mga businessman to nga mga tao. Nagdala og mga mahalon nga mga pahumot kag ang ilang nga gitawag journey padung dito sa Ehipto. Dito naabot si Jose sa Ehipto. Kag pag-abot sa Ehipto tungod kay mga negosyante ang nagbitbit sa iya, gipaligya pagid siya dito sa kag Potipar kag gipagansyahan siya dito. Masakit ang kabuhi nga naglambot kay Jose. Pero ang Biblia naghambal, ang natuman ang plano gyud sa Dios. Nga pag-abot na sa panahon nga si Jose amo ang luyo-luyo ni Parao. Ang tanan niya nga mga utod, apil ang iyang amay, nagyukbo sa iya. Natuman ang plano sa Diyos. Amo ni mga kaigsuonan. Why is it that the authors and the writers of this verse encourage us that we must to attach a life to Jesus? It is because He is the one who began and perfect and finish everything. Meaning, bisan ano ang maglambot, hindi naton pag-isiparar ang aton kabuhi. Kaya nga, initanan, may maayo nga plano ang Diyos sa kabuhi naton. Walay laraw, walay plano ang Diyos. Yes, of course. Ang mga malain nga mga panghitabo, ang hindi maayo nga mga panghitabo, paagi na sa Dios aron matuman ang iya plano sa kabuhi naton. Kag diha na ko nasabtan nga kung wala naglambot ang malain nga panghitabo, wala na ko nasabtan ang Dios nga may plano na nga daan para sa aton. Amen. Pakpakan natin. Ilang tawa lang. Sa diha nga nagdagyaw sila, nakita na kon ang katahom sa binyo nga gipreparar sa Diyos. Amen. Comfort, kagdayon, may ara ka kagawasan, kay nga wala ka gikontrol, wala ka gihigtan, kagdayon, labaw sa tanan, ang imo huna-huna, gawas nun nga magbuhat sa plano according sa plano sa Diyos. Subong sina kaayo ang Ginoo. Amen. Amo na nga bisan sa inyo, lantawa lang, balikon akon. Sa usa ko kalibo kahuna-huna, sadtong adlaw, wala gid ko mag-expect nga si mama kuhaon na sa Diyos. Pero, amo na to ang plano sa Diyos. Amen. Amo na to ang plano sa Ginoo. Kaya nga, adto gali nga gitawag kamatayon, may mga buta nga himuon ang Diyos. Amo na nga bisan ako, balik-balikon ako, ang number one ako nga gikahibulungan, ang akon mismo mga tiyo kag tiyak. I really amiss until such now, hindi na kon matuhuan ang gihimo sa Diyos. Naman, God has already i-plans. Halin sa paghaya, hangtod sa paglubong, ang tanan gi-arrange na sa Diyos. Walay problema, walay struggle or something kagubot nga nahitabo. Everything na order kag na arrange kay nga adto tanan iya to sa Dios nga plano.
amo na ang aton kabuhi. Meaning, kita karon we are hanging sa tapos sa kabuhi naton. Amen? We are hanging kung kanus mahuman ang kabuhi naton. Ing na imo katapad, kahibalo ka ba kanus matapos imo kabuhi? Pero, I tell you, brothers and sisters, usa lang kabutang ang akon mahambal sa inyo. You must devote your life to the one nga mao ang author kag finisher sa kabuhi. Hindi ta kahibalo kanu sa ang tapos, pero ang nag-uyat sa aton kahibalo siya. Mabito na nga baliko na kon sama sa gisulti ni Gingging. Ang pagmatinud-anon sa pag-alagad, amo ni ang ganansya na to. Amen. Meaning, sa panahon kung kuhaon ta sa Dios, basta faithful ka lang sa Ginoo. Basta faithful ka lang. Hindi ka pagpabayaan sa Diyos. Ang tanan nimo nga gitawag panginahanglan, shoulder na tanan sa Ginoo. Amen. Praise God. Hangtod sa paghaya kag paglubong, wala kami nakautang sa haya ni Mama. Nga may Dios nga mao ang nag-shoulder sa kanila. Nagpasabot. Kung natabo ni kay Mama, matabo ni sa. Amen? Inabang, way ka problema nga may gibilin sa imo mga anak. Ingana. Hapsay ang tanan. Way kalibog. O bito na nga, you must devote your life to God. Amen? Pareha sa aton, kamo nga mga kaigsuonan, labi na sa mga seniors, mabito na nga baliko na kon, just clarify your life. Kaya nga naman, kita, hindi pa naton sigurado ang aton kabuhi. Because just in case kung kuhaon ta sa Dios, kung may mga anak ta nga dili Kristohanon, ngaway naton madalas pag-alagad, may mga posibilidad nga ang imong patay nga lawas basi sugalan pa. Amen. Lantawa lang tong bisita dire ni Dako, di ba? Ari man siya. So, imo makita, ang importante, ma-share na ton ang pulong sa Dios sa ila. Tingnan. Amo na nga, ang Biblia nagambal, right now, let us stand upon the promises of the Lord. Ang aton katapusan, sigurado diha sa Diyos. Hindi kagyud pagpabayaan sa Ginoo. Hindi kagyud. Amen. Kung Kristohanon ka, ang imong mga uto dili Kristohanon, tuhoy nga ang Dios nga imong gialagaran, hindi ka pagpabayaan. Amen. Amo ning Dios nga atong gisimba. Because He is the Lord of the history. He is what the God who controls the universe, controls the times and seasons, controls what happenings, futures, even alive. Amen. Nataon na to, no? Ining nahitabo sa gitawag sa Revelations. Diri na to makita nga may Diyos yun nga nagakontrol sa tanan. Lantaw na to ang gipadayag sa Kapitulo 9. Unya, gipatingog sa ikalimang anghel ang iyang trumpita. Og nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta. Giatagan kini og yawi alang sa bungaw paingon sa kahiladman. Giablihan sa bituon ang kahiladman og niutbo ang aso nga daw gikan sa dakong hudno og tungod nini mingit-ngit ang adlaw ug ang kawanangan. Unya gikan sa aso mihugpa ang mga dulon sa yuta og yatagan sila gahom samag sa gahom sa tanga. Gidid-an sila sa pagpanghilabot sa mga sagbot, sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa silyo sa Dios diha silang agtang.
Gitugutan lamang ang mga dulon sa pagsakit nining mga tawana sulod sa 5 ka bulan apan dili sila patyon. Lang tawa lang. Og ang kasakit nga antuso nila sama kalala sa pinaakan sa tana. Lang tawa diri naton makita God is a God who controls everything, even to the life of man. Panahon sa tribulation, siling pa sa Biblia. I-allow na sa Dios ang taong yawanon. Siling pa sa Biblia. Sakito niya ang tao sulod sa 5 ka bulan. Grabe nga pag-antos kag ang tao mangandoy na sa kamatayon pero ang tao hindi mamatay. Sulod sa 5 ka bulan, mangandoy ang mga tao sa kamatayon, apan dili sila mamatay, kay mulikay man kanila ang kamatayon. Amen. He is God who controls everything. Amen. Diri naton makita, may Diyos yun na nagpaluyo. Amen. May mga posibilidad na bisan mo gawas na ang imo atay, buhi ka lang gihapon. Ingat. May mga posibilidad nga bisan magmudlo na ang imong mga mata, buhi ka lang gihapon. Mangandoy ang tao sa kamatayon. Ang ila nga gitawag longing, hindi na material. Ang longing nila, hindi na kay madato sila. Ang longing nila, hindi na kay ma-accomplish ang ilang mga negosyo. Hindi kay ma-accomplish na ang ilang nga gitawag profesyon or something. Mangandoy sila nga magdato pa, mag-ayuhan ang ilang pangabuhi. This time, ang panganduyon sa tao, ang kamatayon na. Pero siling pa sa Biblia, mulikay ang kamatayon. Amen. Sulod sa 5 ka bulan, walay kamatayon. Bisan makita na sa lawas nimo nga nilahos na ang bala, pero buhi ka lang gihapon. It is a very amazing and mystery. Hindi na ito ni maliso kag malubag. Why? Because God whom we serve, He controls everything. Ang kabuhi o ang kamatayon, siya ang Diyos nga nagkupot sini. Amen? Amo na nga gi-encourage ta. Gipadasig ta. Diin pa man naton iplastar ang aton kabuhi. Diin pa man naton ibutang ang aton kabuhi. Ibutang naton sa nagkontrol. Ibutang naton sa nagpanag-iya. Iplastar naton diha sa Dios nga mao ang gisandigan kag amo ang mutapos sini tanan. Amo nang praises nga author and the finishers of life. Amen? So, ang Biblia nagambal, initanan nga mga butang, it is already fulfilled and finished in the eyes of the Lord. Sa kabuhi na ton, tuog yun ko, ngayon aton simbahan, tapos na ni sa mata sa Ginoo. Amo gani na nga may prayer. It is because ang prayer, it is an acknowledgement sa Dios nga nagplano sa tanan. Ang prayer, it is talking about divine confirmations nga may Dios nga naghumana sa tanan. Amen? Muna nga sa kabuhi na ton, sa panimalay na ton. Amen? Everything, God has a plan. Plastado na nitanan para sa iya. Ano gihambal sa Jeremiah? I know the plans for you. Meaning,
Siya ang Dios nga nakahibalo sini, siya ang Dios nga nagplastar sini tanan. Amo na nga ang author sa sini nga verse, siling pa niya, iplastar naton ang aton kabuhi. Because kung ibalik naton sa sinugdanan na ang word nga fix dito sa last nga gitawag praises, ang word nga fix siling pa dito sa Bible, ingon pa diriya, the praise fix your eyes to Jesus means is to place our faith definitely, permanently, amen, inabang without shaking, without wavering, amen, way na pagliso-liso kag pagbaylo-baylo pa, inabang bisan sino pa nga tao ang mag-advertise nga amo ni ang Diyos naton subong sini, hindi ka na maliso kay nga ang imo kabuhi permanente na diya kang Kristo Jesus. Ano man ang may tabo, ara ka na kay Jesus. Amen. Kay nga man ako nagtuo, ang sureball sa tanan ara kang Christ. Kung may mga tao nga moingon, dito ka pa sa amon simbahan, makakwarta ka pa. Amen. Hindi na sureball kay nga ang sure si Christ lang. Amen. Kay may mga simbahan nga grabe mag-advertise, grabe magpainganyo. Ang sureball si Christ lang. Hindi ang simbahan ang sure. Si Christ ang sure. Kung may mga simbahan kamo nga mo makabati nga, amo ni ang insakto nga simbahan. Si Christ ang insakto. Amen? Hindi ka mo magtuo sinakay nga man. Si Christ lang ang insakto sa tanan. So, the phrase fix your eyes to Jesus means is to place our faith definitely, permanently, to the author and the finishers of our life, whatever the circumstances, trials, and persecutions may come. Parehas bitaw kay Habakuk, siling pa ni Habakuk, sa chapter 3, verse 17 to 18, siling pa ni Habakuk, bisan pagdili na mamulak ang igira, o mamunga ang mga paras, o ang mga ulibo, bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumahan, og mga matay na ang kahayupan, og wala na'y sulod ang ilang mga puyanan. Magmaya gihapon ako, kay ang Ginoo nga Dios maumay ako maluluwas. Amen. Pero this is what endangered species. Why? Malisod ang pagmaya sa pag-alagad kung wa kay bugas. Amen. Malisod ang pagmaya sa pagdayeg kung wala kay kwarta. It is what endangered species. Amen. Diri matistingan ang kabuhi sa usa ka Kristohanon, matistingan ang kabuhi niya hindi sa kabuganaan. Amen. Matistingan ang iyang kinabuhi hindi sa blessings kag panalangin. Matistingan ang kabuhi sa Kristohanon hindi kay sa kahamugaway o something sa mayong panglawas nga naglambot sa iya kabuhi. Diri matistingan nga bisan hindi maayo ang iya panglawas, bisan walay panalangin, bisan walay kabuganaan, hindi maliso ang iya momentum sa pag-alagad kag pagsimba sa Dios. Amen. Amo ni ang tinuod. Amo ning insakto. Yes, madamo ang nagaliso. Sulti lang sa iban nga bisan anong matabo, pero paglambot sa sining sirkumstansya, masuno ka nimo ang gisulti ni Habakuk. Amo gani na nga ang author sa sining verse kung lang taon na ton, kung mabalik ta dito sa Hebrews sa chapter 12, sugdo na ton sa verse 2, pakadto sa gitawag sa verse 4, siling pa diri niya sa Cebuano nga gitawag nga versions,
nga gi-encourage ta niya kay nga may ara pinakamatahom nga exhibit nga bagay naton sundon kag lantawon. Amo ning gihambal dito sa Hebrews chapter 12 sa verse 2 pakadto sa verse 2 verse 4 nga naghambal siya siling pa dito sa verse 2. Itutok ta ang aton mga mata ngadto kang Hesus nga mao'y gisandigan sa aton pagtuo og tighingpit niini wala siya musibog. Kita tanan mo ingon, wala siya musibog. Inay mo katapad, ikaw ka, Brad, musibog ka. Amen. Amo na ang aton pangutana. Amen. Lantawa. Nga usahay, panahon sa adlaw sa Dios, panahon sa adlaw sa pagsimba, may mga Kristohanon nga di nimo makita kay nga gamay lang ang diferensya musibog dayon. Siling padiri sa Bible, wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. Amen? O wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Verse 3, palando nga kung unsa ang iyang giantos o giunsa niya sa pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya og mabugnaw. Verse 4, sa inyong pagpakigbisog batok sa sala wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Sado katahom sa examples nga gihatag sa aton, ang example nga exhibit nga aton gitun-an amo gyud si Kristo Jesus. Amen. Siling pa sa Biblia, wala siya musibog bisan sa pag-antos sa krus. Wala misinggit si Kristo Jesus pagpasan niya sa krus. Kamo naman ang magpasan. No. Iya gyud giantos hangtod sa kamatayon dito sa krus. What a wonderful examples. So mga kaigsunan, ini nga verse naghatag sa aton og sa pinaka matahom nga encouragement. Amen. As being the author and the finishers of our life. Magabarog tatanan diya sa tiilan sa Ginoo. And let us continue sa sining aton gitunan. Because I know, brothers and sisters, ang Diyos naton siling paniya. Sa Isaiah 43 sa verse 7, sa New King James Versions, I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. Grabe ang Ginoo. Siling pa dito sa King James, I create light and darkness. I form light and darkness. I create disasters and good. Siling pa sa Diyos. I make peace and create calamity. Amen? Siling dahi niya, iya dahi gi-introduce ang iyang kaugalingon. I, the Lord, do all these things. Amen. I, the Lord, do all these things. So nagpasabot, He is the Lord of the history. He is the one who controls the universe. He is the one who controls everything. Involved sa aton kabuhi, sa kaugmaon naton, ug labaw sa tanan, sa hindi maayo nga mga happening sa kabuhi naton. There is a God who controls everything. Amo na nga ang author sa sining nga verse, encourage us to attach a life to the one, the author and the finishers of life. Why iban amo si Kristo Jesus. Amen. Lantawa lang. May nakaistorya sa akon.
ang damgo ni Yoji. Ibladay, nakadamgo si Yoji parte kay mama. Bisan ako, I really bless nga nakaputi si mama kadayon. Gisugat siya sa nagputi nga tao. Kadayon, gialirungan siya sa mga tao nga nagputi. Kagigako siya. It is what biblical nga gitawag revelation. Nga, giplastar ni mama ang iyang kabuhi sa tag-iya sa iyang kabuhi. The author and the finishers of our life. Amen. Muna nga, ang akong pod encouragement sa inyo, bisan ano ang matabo, just put your trust permanently to the Lord. Abi nyo lang, ato bang giwali ni Ching, tong paglubong, tinuod yun. Kay usahay, ginalabaw na ton ang paminaw sa aton panglawas, kay sa aton espiritual. Gamay lang gani nga diferensya sa panglawas. Dahil ka ugayon, di ka na dayon mo simba. Nga katapusan, ini nga lawas. Amo nang, abi nyo lang, grabe ka deceiving kayo sa lawas. Grabe ka deceiving. Nga na. Hindi ka magpuasa kay basi mapasmo ka. Hindi ka magpulaw sa prayer kay basi ma-anemic ka. Grabe ka deceiving sa lawas. Nga na. Amo na nga, just enlighten, brothers and sisters. Amen? Ayaw pagpalanggaa ang imo lawas. Kaya nga man, hindi na amo ang destiny sa imo kabuhi. Tandaan naton, may lawas nga gitagana ang Diyos sa aton. Muna nga, ang ako encourage sa inyo, just put your trust permanently to the Lord. Ano man ang sitwasyon, ano man ang matabo, either in good or bad, just continue to put your trust in the Lord. Amen. Muna nga, ang Ginoo, ini nga mga gitawag, binuwan, ara ang mga kasakitan kag trials, pero nagdaog yun ang plano sa Diyos. Ay, simbahon na to ng Diyos. Let us worship God. Ang Diyos na ton, sa ka-Diyos nga iya gipahalo na ang tanan. Why Diyos nasama sa atong gialagaran? Hallelujah. Lord, nagapasalamat kami sa imong mga pulong. Simbahon ka, kagimayaon ka na. Sa ngalan ng Jesus.